Amen? Amen. Siya po ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. At kung atin lamang pong mauunawaan ang kanyang pagka-Diyos, hindi po pwede na hindi ka talaga maninipluhod sa Kanya. Amen. Na alam mo kung gaano siya kadakila, alam mo ang kanyang kabutihan sa buhay po natin. Lahat ng meron tayo, siya po ang pinanggalingan. Amen? Kaya walang anumang reservation. Kailangan mo talaga na magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Wala tayong may pagmamalaki sa Kanya. Amen. So ngayon po umaga, labis-labis po ang aking pagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat ito na po yung birth month ko. October. So, October po, mahalaga na tayo po ay magkaisa sa ating pong Panginoon. Ating pong paglingkuran ng Diyos ayon po sa kakayanan na ipinagkaloob sa atin. So ngayon pong umaga mga kapatid, pareho kami ni Sister Kay ng topic. Hindi ko alam na naibigay ko para sa kanya itong Sisters of God. So bagamat pareho po kami ng pamagat, titiyakin po ng ating Panginoon, magkaiba po ng nilalaman ang amin pong mga pagtuturo at pangangaral. Kaya manalangin po muna tayo mga kapatid, Panginoong Jesus. Isan pa, kami po ay nagpupuri sa iyo. Salamat sa biyayang patuloy na ipinagkakaloob mo sa amin. Salamat Panginoon sapagkat ikaw ang Diyos na sa amin po ay nagbigay ng kaunawaan patungkol sa mga bagay na may kinalaman sa iyong pagka-Diyos. Panginoon, hindi po ayon sa aming kakayanan at kaunawaan kung bakit maiintindihan namin ang iyong mga salita at mauunawaan namin kung sino ka sa aming mga buhay. Kundi dahil po sa iyong biyaya, nahabag ka sa amin, Panginoon, at ibinigay mo sa bawat isa ang kaunawaan na tanging sila lamang ang mayroon nito. Kaya, Panginoon, salamat po. Alam ko po, Panginoon, na bagamat kami magkakaiba at iba't iba ang antas ng aming kaunawaan, supalit dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan at totoong nagmamahal sa amin, magkagawa mo, Panginoon, na ipaunawa sa lahat ayon sa kakaibigan kung gawain ka. Kaya, Panginoon, thank you po. Ito ang mga ganito. Ito nga, sabot na langin sa iyong makapangyarihan at banal na pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang So mga kapatid, the Sisters of God. Amen. Nakikita niyo ba yan? Space na punong-puno po ng bituin. So totoo mga kapatid, ang space natin, ganyan talaga. Kung gagamitan lamang po natin ng powerful telescope, tingnan natin ang kalangitan. Ganyan po ang makikita natin. Puno-puno po ito ng mga bituin. Mga bituin na naghahayag ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Mga kapatid, so, lahat po tayo naniniwala na meron talaga Diyos. Amen? Amen. Lahat tayo naniniwala may Diyos. Yes. Lahat na naniniwala may Diyos. Kung sabing Amen. 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 Kaya nga lang, so may pasubali. Kaya nga lang, hindi lahat ng naniniwala may Diyos ay nakakikilala at nakauunawa sa tunay na Diyos. Amen? Amen. Bakit parang mahina ang amen natin? Oo, naniniwala ako. Lahat tayo. Naniniwala may Diyos. At kilala nga natin ang Diyos, si Jesus. Kaya nga lang ang tanong,
gaano natin siya kilala. Yung bang Jesus na nakikilala natin ay yaon talaga ang inihahayag ng Bible. Ang ating pong paksang pag-uusapan ngayon, the existence of God, ang pag-iral ng Diyos o ang pagkakaroon ng Diyos. Ang ganda nga ng topic ni Sister Kay para pag nirepress lamang yung kaisipan natin para sa isang mas malalim na pagkaunawa patungkol sa pag-iral po ng Diyos. Ang Biblia, mga kapatid, ang kanya pong pamamaraan upang tayo po ay katagpuin o kausapin patungkol nga po sa pagkakaroon ng Diyos ay hindi po sa pamamagitan ng kaparaanan ng pag-aaral na para bagang kinakailangan patunayan ng Biblia mayroon Diyos. Hindi po ganoon, mga kapatid, sapagkat ang katotohanan ay pundasyon po nating lahat, mga kapatid. Ang katotohanan ay nagiging pundasyon ng meron lamang nag-iisang Diyos. At ang Diyos na itong nag-iisa ay totoong umiiral. Amen. So umiiral po ang Diyos na ito. At ang totoo, siya po ay kasama natin ngayon. Kaya dapat attentive po tayo. Nakikita niya kung sino ang inaantot dyan. Amen! Nakikita niya yung mga demonyito na nakalambitin sa talukap ng ating mata. At sinasabi ng mga demonyo, matulog ka. So, huwag kang makinig. Dahil pag nakinig ka, mabubuksan ang iyong kaisipan. Amen! Sapagkat ang katotohanan, ang salita ng Diyos, ang nagbubukas ng ating isipan. Upang ating maunawaan ang kanyang mga salita na ating napapakinggan, mga kapatid. So ang Diyos na ito na ipinahahayag ng Bible, mga kapatid, sabi ko nga po, hindi ito ang panahon upang patunayan na meron Diyos, kundi ang katotohanan ay naghahayag. It declares that God exists. Mga kapatid, ang buong kapaligiran po natin, lahat yan, kung atin silang mauunawaan, sumisigaw at nagsasabi, mayroong Diyos. Amen? Nakukuha niyo ba ang aking iniisip? Na kung titignan po natin ang kapaligiran, lahat ng yan nagsasabi, may Diyos. Yung lindol sa Cebu, naghahayag, isinisigaw sa tao, merong Diyos. Amen? Na kayang gibain ang anumang itinayo ng tao upang ito'y maipagmalaki ng tao. Gigibain po ng Diyos yan. Dahil ang katotohanan, walang batong makatatayo sa ibabaw ng bato na hindi gigibain ng ating Panginoon. Amen? So ano yung ipagmamalaki natin? Maganda mong bahay, kayang gibain niya ng Diyos. Diba? Bakit meron mga fault line? At bakit ang Pilipinas ay bahagi po ng tinatawag na Ring of Fire? Kasali po doon ang Japan. Diba? Pero kung tutusin, mas matipid din po ang lindol sa Japan. Ano ko? Yan ay patunay lamang na ang Diyos ko natin ay makapaglalang. Hindi po si Bernardo Carpio ang may hawak ng mundo. Diba? Sa mga alamat dito sa Pilipinas, sino may hawak ng mundo? Si Bernardo Carpio. Yun. Nalaman ko lang yan nung ako po'y nag-aaral. Nung ako'y elementarya pa. Kilala niyo ba si Bernardo Carpio? Hindi na alam. Ang alam niyo yung Carpio po, si Carpio na naging bahagi po ng Korte Suprema. Yan. Yun po yun. So, mga kapatid, tuloy po tayo. Kung babasahin po natin, Isaiah 44, verse 24, ano po sinasabi doon? Ganito ang sabi ng Panginoon na iyong manunungkos at iyang nag-anyo sa iyo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng bagay, na naglaladlad na mag-isa ng langit, na naglalatag ng lupa. Amen. Thus says the Lord, your Redeemer, and He who formed you from the womb.
So siya po talaga ang nag-anyo sa atin nung tayo po'y nasa sinapupunan pa lamang ng ating pong mga ina. So inanyuhan tayo ng ating Panginoon. At siya nagsasabi, I am the Lord. Amen. Who makes all things, who stretches out the heavens all alone. Siya lamang mag-isa. Wala siyang kasama. Amen? Paano magiging tatlo sila? Paano magiging Trinity? Kung ang sabi dyan, all alone. Siya lang. Who spreads abroad the earth by myself. Diba? Sarili niya lang ang naglatag ng ng buong mundo. Amen. Siya lang mag-isa. Siya lang. Amen. So bakit kasi ipipilit ng iba ang mga tagapagturo na kasama sa paglikha ang Ama, Anak at Espiritu? Isa lang ang lumikha. Nung time na yon, wala pa ang anak. Amen? Sinong lumikha? Di ba yung salita? Amen? So, wag na natin iligaw ang mga tao. Ituro lang natin ang katotohanan. It is the Word of God who created all things. In that Word of God is no one else by the Lord or is the Lord Jesus Christ. Siya lang ang salita ng Diyos. Sa madaling sabi, si Jesus ang lumikha ng lahat ng bagay. Amen? Gusto nyo nang patunay? Punta natin. Diyan, pero punta mo na yan. Okay, pasok. Ay, ito pala. John chapter 1 verse 3. Akala ko wala yan. John 1:3. Ano sabi? Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. So, hindi magagawa ang lahat ng nagawa kung wala sino? Kung wala ang salita ng Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. So, napakaliwanag. John chapter 1 verse 3. All things were made through Him. Lahat ng bagay ay nagawa sa pamamagitan niya. And without Him, kung wala siya, nothing was made that was made. Walang magagawa kung wala ang ating Panginoon. So napakaliwanag mga kapatid. Amen. So, and He reveals Himself through creation and His people. At sa pamamagitan ng kanyang mga ginawa, ng kanyang create, ipinahahayag niya ang kanyang sarili kung sino siya. Yan po yung sinasabi ko, na dapat naiintindihan talaga natin kung sino ang Diyos. Siyang gumawa ng lahat ng bagay. At maging observant po tayo. Maging mapanuri po tayo. Tingnan nyo ang mga punong kahoy. Tingnan nyo ang mga ibon. Diba? Nakikita nyo ba? Bakit nakalilipad ang ibon? Bakit alam niya kung saan may pagkain? At hindi siya naliligaw. Diba? Alam niyo mga kapatid, yung mga uri ng ibon na kung tawagin ay migratory bird. Yan, malapit na naman pong magtaglamig. Yung mga ibon na yon na nandoon sa mga malalamig na lugar ay magkakaroon po sila ng tinatawag na migration. Aalis po sila doon sa lugar nila. Yung mga ibon sa China, aalis yun doon sa panahon ng tagniebe. Pupunta sila doon. Alam niyo ba kung saan naglalagay ang karamihan sa mga ibon? Doon, sa Candaba. Saan yung Candaba? Sa Pampanga. Makikita mo doon, daming ibon. Panahon yun ng taglamig. Pero pag wala ng taglamig, wala na rin sila. Bumabalik. Kita nyo? Saan sila dadapo sa mga dagat? Di ba tinatawid nila? Napakalawak na West Philippine Sea. Ayoko nang mag-uwi sa China. West Philippine Sea. Tinatawid nila yun. Pero sa palagay mo, nagpapahinga sila sa ere. May madadapuan ba sila doon? Wala. Pero tuloy-tuloy ang lipad. Amen.
So alam nila kung ano yung tinatawag na aerodynamics. Kaya nilang lumipad kahit pasalungan sa hangin. Amen. Sa pamamagitan po ng isa na nangunguna, sumusunod po sila doon sa tagapanguna nila. Amen. Kita nyo ba ang mga jet fighter, matutulis? Kasi kaya nilang lumipad ng Mach 5 o kaya Mach 4. Ano yun? Nabibreak nila yung barrier ng speed of sound. Amen. So, ibig sabihin lamang niya mga kapatid, mas mabilis sila kaysa sa tunog. Pag narinig mo ang tunog, wala na yung dito, nandito na yung sa malayo. Ganun po yun. Mga kapatid, ganun. Ganun ka makapangyarihan ang Diyos natin. Kinakailangan lamang maunawaan natin. Di ba? Alam niyo kung talagang very keen observer tayo, alam niyo yung mga yung amor seco, sino nakakita ng amor seco? Lahat tayo may mga amor seco, nakakita na tayo, mula nung bata tayo, hanggang sa ngayon, meron pa rin tayo nakikita. At nararanasan po natin, pag dumaan tayo doon, didikit sa atin. Di ba? Doon po kinuha ang ideya ng Velcro. Alam niyo yung mga Velcro? Pag yun mong dito, doon yun. Palad nyo, tingnan nyo. May mga groove, di ba? Doon kinuha ang idea na ang mga gulong nagganon para hindi bumulas. Wala namang gulong na makinis eh. Pag makinis na, you need to palit na. Di ba? At ang mahal ng gulong, Sister Tess, no? Mahal. So, pagkalbo ng gulong, ibig sabihin, wala na yung mga grips niya, papalitan mo na. Ganun yung palad natin. Kung wala itong mga gatlagat lang yan, lahat ng hawakan natin naglag, madulas. Amen? Kung makinis siya, palad mo, hawak mo ng baso, laglag yan. Dudulas yan. Mga kapatid. Kaya ganun. Katalino ang Diyos. Amen? Kita nyo? Paano kaya kung nilikha tayo ng Diyos? Walang mga joints. Unang lang, meron kang ng paa. Pero walang mga joints. Paano ka kayo lumakad? Hindi ka makakalakad kasi wala kang hips eh. Yung hips mo pa lang may joints na yon. O, di ba? Ang galing. Tapos, yung ba lang, reklamo na kami tayo sa Diyos. Balansin natin ang ating kinakain. Itama natin ang ating lifestyle para walang rayuma. Amen? Sisihin natin ng Diyos. Bakit ako may rayuma, Panginoon? Bakit? Sinabi ba ng Diyos na kainin mo yun? At sa katotohanan, pag kumain tayo, lahat ng kinakain natin, karamihan, junk foods. Ano yun? Mga basurang pagkain. Diba? Yung mga pagkain na hindi dapat kinakain, yun ang kinakain ng tao kasi madaling ito eh. Minsan, ready to cook na. Diba? Hindi na. Pero ang tunay na pagkain, yung niluluto ka. At ang tunay na pagkain, yung talagang mga nilikha ng Diyos ng mga pagkain. Tama? Gulay. Masarap yun. Okay, so, eto mga kapatid. Psalms 19 verse 1, palibasa. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kalwalhatian ng Diyos at ipinapakilala ng kalawakan ng gawa ng kanyang kamay. The firmament shows His handiwork. So, katulad po ng nakikita natin, yan po yung, natin, himpapawid, nakikita natin. Ang daming bituin. Lahat ng bituin na yan, nagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Hindi ka ba nagtataka? Umiinog ang mundo, pero hindi mo maramdaman. Diba? Umiikot ang mundo. Dahil, bakit ko nasabing umiikot? Tumatakbo ang oras natin eh. Diba? Ang araw, pumapagitna na. Huwag natin sabihin ang araw ang gumagalaw. Ang totoo, tayo ang gumagalaw. Ang earth, saan tayo nakatayo, yun po ang gumagalaw, mga kapatid. So, ganun kakapangyarihan ng Diyos. Ipinapayag niya, ako ang Diyos na makapangyarihan. Ang aking pagkilos, hindi ninyo maunawaan. Amen. At kung minsan gumagawa ang Diyos ng mga bagay na hindi po natin inaasahan. Amen? Di ba? Hindi natin inaasahan.
Okay, puntahan lang natin yung tinuro ni Sister Kay. Romans chapter 1 verse 20, ano sabi? Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ng sanlibutan ay nakikitang maliwanag sa pagkakanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya. Maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang madahilan. Okay. For since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen. Ano ba yung mga invisible attributes ng ating Panginoon? Mga hindi nakikita ang katangian ng ating Panginoon. Siya po ay mapagmahal na Diyos. Amen? Mapagmahal ang ating Panginoon. At dahil sa pagmamahal niya, bago niya nilalang ang tao, ginawa niya muna lahat ng kakailanganin ng tao. Amen? Naintindihan ba natin ito? Hindi. Kung hindi pinahayag sa atin ng Panginoon ngayon, ganun siya pagmahal. At dahil sa pagmamahal niya, handa siyang mamatay para tayo mabuhay. Amen? Diba? Handa siyang mamatay para tayo mabuhay. Amen. Yun yung totoong pagmamahal. Being understood by the things that are made. Mauunawaan natin ang Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na Kanyang ginawa. Alam niyo ba itong pader na to? Pader. Hindi naman ito pader kaagad yun. Ito po ay isang bahagi po ng mga elemento ng lupa na kung saan kinuha at napag-aralan na ito pala ay magiging semento. At ang semento, limestone. Amen. So, at ang semento ay maaaring tumigas, maaaring gawing bahay. Di ba? Mga kapatid. Dahil ang tao po, gumagawa. Pero lahat ng ginagawa natin ay galing sa mga naunang ginawa ng Diyos. Kala niyo yung plastic na yan, invention ng tao. Yes, invention ng tao yan. Pero ang pinanggalingan, chemical niyan, ay gawa ng Diyos. Amen. At dahil nga, in-invento na lang ng tao na hindi naman talaga ginawa ng Diyos. Kasi ang ginawa ng Diyos, kahoy. Tama? Dati ang mga upuan natin kahoy. Bagamat nasisira, pero ang kahoy naman tumutubo pa rin eh. Kahit putulin mo yan, pwede ka magtanim ulit. Amen? So, naiintindihan. Maging ang kanyang walang hanggang kapangyarihan, maiintindihan natin. Ganon din po ang kanyang kalikasan na pagiging Diyos, mauunawaan sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang nilikha. Walang bagay na nakikita natin ang pwedeng gawin ng tao. Walang taong pwedeng makagawa ng puno. Although, makaklone ng tao ang puno niyan, pero lahat ng elementong nandiyan, Diyos ang siyang pinanggalingan. Amen? Pwede ko magagawa ng puno. Amen. Pero may pinanggalingan. Dahil ang tao kailanman, hindi pwede magsalita at kapag sinabi niya, mangyayari. May gagawa. Amen. Ang Diyos, pag sinabi niya, instant, nandiyan. Amen. Ang tao, pagpaplanuhan pa, masusing pag-iisipan, then, matyagang gagawin para ma-accomplish lamang ang paggawa. Amen. So mga kapatid, eto na tayo. Scriptures begin with declaring God's existence. So kung mapapasa po natin, ang banal na kasulatan, sa unang pahina, sa aklat po ng Genesis, kitang-kita kagad natin, na ito po ay naghahayag ng katotohanan. Diba? Ano yung sinasabi ng katotohanan? Na ang lahat ng bagay, Diyos ang gumawa. Declaring God's existence and attributes, such as His eternal power and divine nature being understood through His creation. Amen. So pakibasa po. Romans 1:18 ang sabi. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Amen. So, mga kapatid,
Bagamat, yamang ang pag-iral po ng Diyos o ang pagkakaroon po ng Diyos ay sinisiguro po. Amen? And I've taken, Paul, next na. Okay. Okay. The existence of God, while God's existence is assumed and taken for granted, the Bible also states that His existence is evident to everyone, but sin causes people to suppress the truth. Mga kapatid, ito yung katotohanan. Bagamat hayag sa atin ang lahat, pero eto na. Dahil ang lahat po ng tao nagkasala. Lahat po tayo naging masama. At ang ating kasamaan, ang ating kasalanan, ang pumipigil upang ang katotohanan ay hindi natin malaman. Upang ang katotohanan ay ating pong tanggihan. Okay, nalaman mo ang katotohanan, pero bibigyan ka ng kaaway ng Espiritu mapagtanggil. The Spirit of denial. Amen? So, i-deny mo. Wala yan. Wala yung katotohanan, mga kapatid. So, pakibasa po, Romans 1:8. Romans 1:18. Okay. Ay, nabasa niyo pala. Okay. So, at dahil nga po dito, nahahayag sa tao ang puot ng Diyos. Amen. So, napupuot ang Diyos sa tao. Paano natin masasabi na ang Diyos ay nagmamahal sa tao? Kung ang katotohanan, dahil sa ating mga kasalanan, napupuot siya sa atin. Di ba? Ngayon po, sa mga pulpito, laging isinisigaw is the love of God. Di ba? Lagi nilang sinasabi, John 3:16, for God so loved the world. Pero, sabihin ko sa kanila, ipaunawa mo ka sa akin what it means of God so loved the world. Sino ba yung world na tinutukoy? Kasi, kung lahat mahal ng Diyos ang tao, bakit meron siyang wrath? Amen. At para kanino ang wrath of God? Diba? Yan po ay para sa mga hindi tumatalima sa Kanya. At sino ang mga hindi tatalima sa Diyos? Sino yung mga i-deny ang truth? Sino yung mga isosuppress ang katotohanan? Sila lang mga hindi pinili ng Diyos. Amen. Kasi ang katotohanan, ang Diyos po ang pumipili. Amen. So, mga kapatid, masarap paglingkod sa Diyos. Amen. Wala na pong giligod pa sa ating Panginoon. Hindi. Ikaw namin. So, pasensya na mga kapatid. At ako po ay pinagpapawisan ng malamig. Amen. Hallelujah. Sige mga kapatid, tuloy po natin yung ating pag-aaral about sa Word of God, no? So, pag-pray na rin po natin yung kalagayan ng ating pastor. Yan na po yung epekto ng edad, no? Yan, mga kapatid. Mabigyan mo na lang sa Amen. So, habang po tayo nakikinig, mga kapatid, pag-pray na rin po natin ang ating pastor, no? Tuloy po tayo, mga kapatid. So, God's existence as a declared fact. So, ang ating Diyos ay talagang isang fact. Fact, it means isang bagay na napatunayan. Hindi po isang katang-isip, hindi po isang theory lang ang ating Diyos. No? Siya po ay buhay, totoo, napatunayan mula noon hanggang ngayon, mga kapatid, na sa darating na panahon
ang ating Diyos ay totoo. Hallelujah. Sige, tuloy natin dyan, bro. Next. Sabi po dyan, the declaration of truth. The Bible starts with a definitive statement. In the beginning, God created the heavens and the earth. So, simula pa lang po sa pag-inog ng mundo natin, mga kapatid. Kasi ang lahat ng story ng humanity, mga kapatid, it all started sa creation. So, basahin natin Genesis 1:1. Siguro alam na po natin itong lahat. No? In the beginning, God created the heavens and the earth. Hindi po sinabi dito gods. Sabi po dito God created. It only means that ang creator ay isa lang, mga kapatid. But it's always being a question kasi nabasa rin po natin sa Bible na let us make man in our image. No? Parang, if you think about it, mga kapatid, parang plural. Bakit ganon? Let us make man in our image. Alalahanin niyo, mga kapatid, Jesus is the foundation of everything. Sa isip ng ating Diyos, nandun na ang ating Panginoong Jesus. And Jesus is the Word of God, mga kapatid. Nung panahon na yun, hindi pa siya nagkakatawang tao. But in the mind ng ating Panginoong Diyos, nandun na ang ating Panginoong Jesus. So that's why He said that let us make man in our image. Did you get it, mga kapatid? So wag po natin i-twist yung mga salita ng ating Panginoon. Kasi minsan doon tayo nalilito on how we read it. But in the truth, mga kapatid, there's only one God. And that is Jesus. Yun yung manifestation ngayon ng ating Panginoong Diyos. And then this declaration establishes God's existence, which is totoo naman. Dahil lahat na nakikita natin ngayon, it exists. No? Lahat ng ginawa ng Diyos, lahat na nasusulat sa Biblia, mga kapatid, it exists. Nandito yung mga hayop, nandito yung mga puno, nandiyan yung lupa, tubig, nandito tayo mga tao. No? And God is as foundational truth, not something to be proven by human logic. Mga kapatid, sometimes we always think logically. No? Kailangan iniisip natin, dapat, bago ako maniwala, dapat mapatunayan muna. Tested and proven. Hindi naman po masama. But that is the difference of being a Christian, because we Christians, we believe in God by faith. And faith is believing without seeing. Faith is believing without you knowing, mga kapatid. And that's the difference. Ganun tayo iba sa mundong ito dahil naniniwala tayo sa Panginoong Diyos dahil sa pananampalataya. Hindi dahil sa mga ginawa niya. Amen? Sige, tuloy tayo about sa existence ng ating Panginoon. Next. The venture of faith. According to Hebrews 11:6, basahin po natin, mga kapatid. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihala. Amen. So yan po yung sinasabi ko kanina, mga kapatid. Yung pananampalataya. Yan po ang key foundation nating mga Christians sa paniniwala natin sa ating Panginoong Diyos. Wala pong pwedeng mag-declare na isa siyang Christian without faith. No? Ay, ako naging Christian ako. Bakit? Kasi nagsisimba ako eh. No. Ang pagiging Christian, mga kapatid, is we are being Christ-like. We are followers of Jesus. Amen. Mga kapatid. And that should be yung main foundation natin na mapapatunayan mo na ikaw ay Kristiyano, na kahit mahirap ang buhay, kahit ikaw ay punong-puno na ng dusa, you still have faith in God and you will still obey. Mga kapatid, kulang kasi yung faith. No? Yung iba kasi nananampalataya lang pero walang gawa. May kaibahan po yun, mga kapatid. Sabi nga ni Santiago, na ipakita mo sa akin ang pananampalataya mo, pero ako papakita kong pananampalataya ko sa pamamagitan ng aking gawa. So mga kapatid, bilang Kristiyano, we should show the world our faith through our works. Hindi lang yung gawa ka lang ngawa, ako, Kristiyano ako, magaling ako, ay ako, nagtuturo ako sa church, ay ako, nakakanta ako sa church. Pakita mo kung paano ka mabuhay. Amen. Because we should walk in the Spirit, mga kapatid. Ang pagiging Kristiyano, it's not just this scenario na nasa church tayo. No. Pagiging Kristiyano, it's a daily routine.
Yan po yung kaibahan natin. And that will prove that God is existing kung nakikita nila ang proof sa atin. Because tayo ang reflector ng ating Panginoong Diyos. Naniniwala kayo? Everybody say amen. Amen. Na kung anong nakikita ng mga tao sa atin bilang mga Kristiyano, yun yung pananaw nila sa ating Diyos. Alam niyo po ba, sabi nga ni Mahatma Gandhi. Si Mahatma Gandhi is founder sa Buddhism. Sabi niya, kung ang mga Kristiyano ay naglumakad katulad ni Kristo, baka siya daw ay naging Kristiyano. Pero bakit siya hindi naging Kristiyano? Kasi nakikita niya ang mga Christians hindi gumagawa, hindi lumalakad ayon sa tawag sa kanila ni Kristo. Dapat tayo mga kapatid, ipakita natin na tayo ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng gawa. Amen po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. At next slide po tayo. Evidence for God's existence in creation. The natural revelation, mga kapatid. Sige, next. Kasi ang ating Panginoong Diyos talaga, napaka-wonderful ng ating Panginoong Diyos. We can never imagine kung paano niya lilikha lahat ito. Diba? Tayo nga lang aralin lang natin yung science, diba? Nung bata po ako, gusto ko yung science pangarap ko po dati maging scientist. No? Pero ang hirap pala maging scientist. Konti lang pala ang napipiling scientist, no? Kasi napakalawak po ng field ng science. And sa karunungan po ng ating Diyos, isa lamang yan, portion. Yung mga academics natin, yung mga magagaling sa math, science, history, sa Panginoong Diyos natin, kakarampot lang yan. Yung knowledge mo na yan. So we can never boast to God na alam na natin lahat. So lagi natin dapat tanggapin, we humbly accept na kailangan natin ng karunungan ng ating Panginoong Diyos, no? And God's eternal power and divine nature. Romans 1:19-20. Pakibasa po mga kapatid. Sapagkat ang kakilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita bumatpan ng lalangin ng sanlibutan ay nakikitang maliwanag, sapagkat tanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang sila'y walang madahilan. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon Diyos, no? Dahil pinakita po ng ating Panginoon yung kanyang kapangyarihan sa atin. No? Ever since na kinreate ang mundo, makikita po natin yung wonders, no? Pag nakita natin yung bundok, makikita natin, paano kaya umangat yung bundok? Pag nakita natin yung dagat, paano kaya naging 70% ng mundo yung dagat? Diba? Parang grabe yung amazement natin pag nakaka-discover tayo ng mga bagong bagay, lalo na i-increase yung pananampalataya natin sa Panginoong Diyos, no? And sabi nga dito, since the creation of the world, yung invisible attributes ng ating Panginoong Diyos doon na ihayag. Naintindihan natin yung wonders ng ating Panginoong Diyos through His creation. Ba, isipin mo kung paano niya naisip na ang ibon lumilipad. Diba? Ang lumalangoy, isda. Napakahirap po. Parang sasakit yung ulo natin pag inisip natin lahat ng bagay. No? Gusto mo malaman, paano kaya naging ano? Nagtatanong ka lagi, Kuya Kim, ano na? Pero kahit si Kuya Kim po, hindi niya po alam lahat yan. Amen. So next po tayo. Balik tayo doon. Hindi yan. Balik. Ayan. Sige lang. Nawala ba? Isa pa. Lumayo na. Balik. Ayan. Ayan. So nature states that we can be known about. God is plain to everyone because He's shown it through His creation. So eternal power and divine nature has been understood and He seen through things He created. So yan po. So yung ating Panginoon, pinakita niya yung kanyang wonder through creation. So again, next na pala. Yun din pala yung summary lang pala. And the order of the design of the universe. So mga kapatid, yung ating solar system, yung ating Milky Way galaxy, no? Yung ating universe, lahat yan, planado ng Diyos.
Wala pong hindi alam ang ating Panginoon. And sabi po ng science, sobrang lawak po ng ating universe. No? At kulang na kulang po. Sana po ba naabot ng man? Ang nararating pa lang po ng man is yung moon. No? At gusto nga maabot ng tao yung Mars kasi yun yung pinakamalapit na planet sa atin, no? But sa ngayon po, technology natin, it seems impossible pa. No? Ang nakakarating pa lang po sa Mars ay mga unmanned na drone, pero it takes years bago po makarating yun doon. No? So ganun po kalawak yung ating ine-exist na kala natin earth lang. Ang dami pa palang kinreate ng ating Panginoong Diyos. Ano pa yung kapangyarihan ng ating Diyos? Ang ating Panginoong Diyos ay hindi po kayang sukatin ng kahit na anong panukat. Sobrang lawak po. Kahit yung mga stars, sabi po ng mga scientists, billion of light years away. Light years po, napakalayo po niyan. Kasi ang measurement po niya ay speed of light. Ang speed of light, mga kapatid, hindi po ma-achieve ng tao yan. Ang na-achieve pa lang ng tao is speed of sound, mga kapatid. So, grabe po, no? Kapag inisip natin yung mga wonders ng ating Panginoong Diyos, hindi po makakomprehend ng isip natin. Pero nandyan po yung faith. Dahil dyan, hindi na po natin kailangan ng science para patunayan lahat ng bagay. Kasi ang spiritual faith natin is different. Hindi po natin kailangan yan just to prove our existence, mga kapatid. So sabi din dito, lahat po ay intentional design, mga kapatid. Wala pong aksidente sa mundong ito na hindi alam ng Diyos. Wala pong bagay na nag-exist sa mundong ito. Kahit ikaw na nandito ngayong hapon, umagang ito, kapatid, alam ng Panginoon na gagawin mo yan. Wala pong lingid sa ating Panginoong Diyos. And He is so proud sa mga anak niya na kasama niya ngayon. Kasi mas pinili mo ang pinaka-importante sa buhay natin, which is ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Diba? Ano ba bang hihigit sa buhay natin? Diba? Mas masarap bang matulog? No? Mas masarap bang magnood na lang ng TV pag Sunday o kaya mag-cellphone na lang? Hindi na pala uso yung TV. May nanonood pa ba ng TV dito? Parang konti na lang, no? Ang pinanonood na lang yung maliit na bagay na lagi nating hawak. Kaya mga tao, yung daliri, pag gano'n na, no? Alam mo na yun. Oh, 1 minute, next. Ang dami nang napapanood. No? Pero yung ganito, yung buklat-buklat, wala na. Nagbabasa pa ba dito ng libro? Wala na, no? Kahit ako po, aminado ako sa computer na lang ako na nagbabasa. Amen. So, pero mas maganda pa rin po may physical Bible tayo. Sige, laktawan na po natin yung mga verse na yan due to time constraint. Next po tayo. God's personal revelation. Ayan. So, lahat po tayo, meron po tayong personal encounter sa ating Panginoong Diyos. Ano yung turning point mo kung bakit ka naniwala sa ating Panginoong Diyos? Ngayong umagang ito, mga kapatid, ask yourself, alalahanin mo yung bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Yung bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo, kung bakit ka naniwala sa Kanya. Kasi lahat naman tayo, hindi tayo naniwala dahil lang ginusto natin eh. Lahat tayo naniwala dahil may ginawa ang Diyos sa buhay natin. Amen? Naniwala tayo dahil ang Diyos ang nagbigay ng pananampalataya sa atin. Dahil sa pakikinig natin, mga kapatid. And He reveals Himself through those personal encounters. Sige, next po tayo. The incarnation of Jesus Christ. Jesus' life, teaching, miracles, death, and resurrection. Mga kapatid, this is the base foundation of belief natin. Yung ating Panginoong Diyos, yung Kanyang pagkamatay, yung Kanyang pagkabuhay na muli, mga kapatid, doon na patunayan ng ating Panginoong Diyos ay tunay. Kasi sabi nga nila, kapag ang ating paniniwala daw, kung ang Panginoong Jesus ay hindi nabuhay, ibig sabihin, hindi siya totoo. Ngunit, totoo po, 100% ang ating Diyos
Panginoong Yesus namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing, 3 days, nabuhay namang muli, at umakyat sa kalangitan, mga kapatid. And that is the proof na totoo po yung ating pinaniniwalaan. Amen? And He presented God who manifested in the flesh, who came to earth to redeem us. So, yung salita ng Diyos na lumabas sa kanyang bibig, mga kapatid, nagkatawang tao. Napakahirap isipin kung paano nangyari, no? Paano yun? Salita, naging tao. Diba? Kung isipin mo, paano yun? Pero sa ang ating Panginoon, mga kapatid, ang hinihiling niya lang sa atin, at ang hinahanap lang sa atin ng ating Panginoon Diyos, yung ating paniniwala at ating pananampalataya sa Kanya. Huwag naman po natin ugaliin yung tanong tayo ng tanong sa ating Diyos. Lord, ano ba? Lord, ano na? Lord, ano na? Mga kapatid, maniwala ka lang. At lahat ng kailangan mo, ibibigay na sa iyo. No? Trust in the Lord with all your heart, all your soul, all your mind. Diba? Trust lang. Tiwala lang tayo sa ating Panginoon Diyos. Basahin natin Ephesians 1:7, mga kapatid. Nasa Kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Amen. Yan po ang ating Panginoong Jesus, no? So we have been redeemed. Tayo po iniligtas ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Mga kapatid, we are all destined to die. Tayo mga tao. Because we are all sinners. There is none righteous, none. But Jesus, in His plan in mind, sinacrifice niya ang kanyang sarili. Ito po, hindi po kayang gawin ng ordinaryong tao lang. Na iligtas ang buong humanity sa kasalanan just by His blood. Dapat po ang magbabayad dito ay isang napaka-galing, napaka-wonderful na existence, which is just lang po ang makakagawa. Mga kapatid, there are some denominations that they are denying the power of Jesus. Na si Jesus daw ay tao lang. Diba? Jesus daw is just a prophet lang. Even the Israelites, they are only believing that Jesus is just a man. Jesus is just a prophet. But kaya ba ng isang propeta na bayaran lahat ng kasalanan ng tao? Hindi po. Tanging Diyos lang ang may kayang gumawa po niya. Diba? According to the riches of His grace, yung biyaya at awa ng ating Diyos ay binigay niya sa atin. Siguro, next verse po tayo. 1 Peter 1:18 to 19. Na inyong nalalaman kayo'y tinubos hindi sa mga bagay na nangasisira ng tila o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Hindi sa mahalagang dugo, gaya ng kordero walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo. Amen. So, hindi lamang po tayo binayaran lang ng kung anumang halaga. Gold, silver, 1,000. Hindi po. Yung value natin, mga kapatid, sobrang taas. No? Kung sa tingin mo, baba-baba mo, no. You are very valuable sa harap ng ating Panginoong Jesus. Diba? Ang pinabayad sa iyo ng ating Panginoong Jesus is His blood. Buhay. No? So if you think na ikaw wala kang bilang sa mundo or napaka-weak mo, no. Just think that Jesus sacrificed for you. Na binigay niya ang lahat para sa iyo. No? And that reveals His nature. Ang ating Panginoong Diyos, bagamat siya'y Diyos, no, hindi niya na kailangan gawin yun eh. He can save everybody if He wants. Kaya niligtas kayo, kahit walang gawin ng ating Panginoong Diyos sa isang snap, sa isang mata, He can save everyone. But ano yung gustong ituro sa atin ng ating Panginoong Diyos? Yung value mo. Na hindi ka lang niya ginawa dahil lang sa gusto niya lang. Ginawa ka because He has plans for you. Diba? Sabi nga sa Jeremiah 29:11, God has plans for us to prosper you, to give you an abundant life. So
ba yung hirap na dinadanas natin ngayon? Mostly, ang hirap na dinadanas natin ngayon, mga kapatid, that is the consequence of what we are doing. Diba? Bakit pa tayo mahirap? Kasi naman, bakit ba tayo hindi umaasenso sa buhay? Bakit ang Pilipinas ay lugmok? Kasi maraming kawatan. Diba? But that is part of God's plan. Kasi ang gusto ng ating Panginoong Diyos sa lahat na nangyayari sa buhay natin, mga kapatid, it's all part of His plan. And there's a purpose, mga kapatid, bakit binigay sa iyo yung problema na yan? For you to learn. Kasi mga kapatid, ang boring ng buhay kapag walang challenge. Naniniwala kayo? Na ang boring ng buhay pag lahat ng tao mayaman. No. Ano yun? Utopia? Hindi po mangyayari yun. Paano ka tatawag sa Panginoong Diyos kung wala kang problema? Paano ka maghihinagpis sa ating Panginoong Diyos na, Lord, tulungan mo ako, hirap na ako kung masaya ka. Lahat ng nasa buhay natin, nasa buhay mo, alam ng Diyos. Kapos ka ba ngayon? Alam ng Diyos yan. Ano kailangan mong gawin? Mag-pray. Magtrabaho lang. Siyempre, kailangan mo rin gumawa, hindi lang yung awa. Sabi nga ng mundo, di ba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya yung faith natin, pakita mo sa paggawa. Amen? Hindi lang yung pray ka lang ng pray na, Lord, tulungan mo po ako. Lord, tulungan niyo po kami. Lord, kapos na kapos po kami. Pero wala ka, nakaupo ka lang. Ano mangyayari sa buhay mo? Maghihintay ka na lang na bababa yung tulong ng Diyos? No. Kailangan din natin ipakita sa Panginoon Diyos na we deserve to be helped. Diba? Mga kapatid. Binigay niya na lahat eh. Kasi ikaw, paupo-upo ka lang. Amen? Paglingkod tayo sa atin. Sige, next po. And God's personal attribute, through creation, the Bible reveals God's attributes. Uniqueness ang ating Panginoon Diyos, unique, walang katulad. So kaya hindi nga po sila pwede maging madami. Kasi walang katulad. No? Pag merong ang kasama, may katulad ka. Ay, isa lang po ang ating Diyos. Eternity. Ang ating Diyos hindi po bound ng time. Siya po ay nag-exist. Wala po siyang simula. Wala rin siyang katapusan. Grabe, no? Power. Kapangyarihan ng ating Diyos hindi po masukat. Intelligence, walang papantay sa talino ng ating Diyos. Order, lahat po ng bagay na nag-i-exist sa mundo may sinusundang sistema. Wala po nag-i-exist sa mundong ito na walang kaugnay. Lahat po ng bagay ay may kaugnay. Personal presence, yung ating Panginoong Diyos, pinapadama po yung presensya niya sa atin. No? He speaks through us through the Word of God na nababasa natin sa Bible. So, ganun po mang-usap ang ating Diyos. Baka kasi inaantay mo makausapin ka ng Diyos personally eh. Wala na pong ganun ngayon, mga kapatid. Ang ating Panginoon Diyos, makikilala po natin siya ng lubos sa pamamagitan ng ating pagbabasa ng kanyang salita at sa pakikinig po natin ng kanyang mga salita. Amen? And love. Sige, next po. Human response to God's revelation. Ito naman po yung ating response, yung ating pagbabalik sa ating Panginoong Diyos. So, acknowledgement of God. The Bible calls people to acknowledge God's existence. So, yan po ang plano ng Diyos. Sabi nga sa awitin, the reason I live is to worship you. Kung nagtatanong tayo, ano bang reason ng existence ko? Bakit ba ako nabuhay sa mundong ito? Mga kapatid, ang reason kung bakit tayo nabuhay is to give back the glory sa ating Panginoong Diyos. Amen. Hindi lang tayo nag-exist dahil lang para magtrabaho hanggang sa mamatay tayo, no. Hindi po yan ang purpose ng buhay natin. Nag-exist ka lang para mag-asawa, para mag-anak. Diba? Ganun yung mga pangarap ng yung mga tao eh. Magkaroon ako ng trabaho, mabuhay ako hanggang 50, sabi nga ni Papa, diba? Hanggang 60, 70. Okay na ako. Hindi po ganun ang buhay, mga kapatid. Ang buhay natin dapat inilalaan natin sa Panginoong Diyos. Dahil ano ba ang value ng buhay kung wala ang ating Panginoon?
Zero. Kung wala ang Diyos sa atin, ang value natin, zero. Pero kung kasama natin ang ating Panginoong Diyos, pag nasa loob mo ang ating Panginoong Jesus, ang value mo, unmeasurable. No? Because nasa yun na ang King of Kings and Lord of Lords. None will compare sa ating Panginoong Diyos. So, ganun po kabuti yung ating Panginoon kasi pinapaliwanag niya po sa atin yung mga bagay-bagay, no? And then, next, denials of God. Conversely, those who denies God's existence are described as fools. So, yung mga hindi nag-acknowledge sa ating Panginoong Diyos, anong tawag sa kanila? Mga hangal. Dahil hindi nila kilala ang ating Diyos. Sabi nga sa Psalm 51:3, the fool has said in their heart, there is no God. Amen. So nakakaawa po ang mga tao na hindi naniniwala sa ating Panginoong Diyos. Dahil hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Sige, next. Suppression of the truth. The Bible also teaches that people suppress the knowledge of God. Ano po itong suppress? Ito po mga kapatid, yung mga tagapagturo na piling-pili lang yung itinuturo. Na hindi nila itinuturo ang mga bagay na makaka-offend. Hindi nila tinuturo yung mga bagay na about sa sin. Ang tinuturo nila, God is love, God is a merciful God, kaya kanyang patawarin kahit anong ginagawa mo. Diba? Na ang ating God is a blesser, He is a great provider, He is a comforter. Selective. But ano ba talaga ang kabuuan ng ating Panginoong Diyos? Dapat, kung maniniwala tayo sa ating Panginoong Diyos, we should always believe with fear and trembling. Dapat pag naririnig natin, ating Panginoong Diyos, nanginginig tayo. Sobra dapat yung respeto natin sa ating Panginoong Diyos. Ang nangyayari kasi mga kapatid, tayong mga Kristiyano, we always think about God na siya yung ating supplier. Ang ating Panginoong Diyos, hihiling ka lang, Lord, kailangan ko nito. Lord, bigyan mo ako nito. Lord, protektahan mo ako. Pero, kapag pagdating na sa paggawa ng kasalanan, ang bibilis, hindi na inaalala ang ating Panginoong Diyos. Masasaktan ba ang ating Panginoong Diyos? Mga kapatid, yung dinanas ng ating Panginoong Diyos sa krus ng Kalbaryo, dinanas na yan dahil sa mga kasalanan natin. Yung pako na bumangon sa kanyang mga kamay at paa dahil sa kasalanan mo. Yung mga hampas sa likod sa ating Panginoon dahil sa mga karamdaman natin. Yun ay kanyang inaccept para sa iyo. Yung mga paghihirap niya, pagpasan niya ng krus ng Kalbaryo, mga kapatid, ginawa na yun dahil sa atin. And yet tayo, mga kapatid, we enjoy sinning. We enjoy listening sa mga bagay-bagay na makapag-uplift lang ang ating spirits, mga kapatid. But we forget the true essence ng pagliligtas ng ating Panginoong Diyos sa atin. So mga kapatid, ang buhay hindi lang pa-easy-easy. Ang buhay dapat seryoso tayo. Kasi sa pa-easy-easy natin, pagdating ng Judgment Day, pag nagtanungan ng ating Panginoong Diyos, tinanong ka, kunyari, Miguel, anong ginawa mo sa mundo? Lord, nagpa-upo-upo lang po ako, minsan po, late po ako sa church, minsan po, absent ako, pero nagsisimba naman ako. Naniniwala naman po ako sa inyo. Gusto nyo ganun yung isagot sa Panginoon? Mga kapatid, there's an evaluation. Alalahanin nyo, ang buhay natin dito, temporary, no? Buhay natin dito is just a test. Kung deserve ba tayo doon sa kalangitan? Alam nyo ba na ang tinatanggap lang sa langit yung mga pure and holy? Baka hindi nyo alam. Papaalam na po namin sa inyo. Kaya nga tayo gumagawa ng ayon sa mga nasusulat sa Bible.
Kasi yan po yung aim natin na maging karapat-dapat tayo para sa Diyos. Kasi inaccept ka na nga ng Diyos kung sino ka eh. Wala na pong tanong doon. Ganun po kabuti ang ating Panginoong Diyos. Yes, He has saved you from being a sinner. But tayo ba, mga kapatid, gusto niyo ba mabuhay bilang isang makasalanan? Hindi na dapat. So baguhin na natin yung ating pag-iisip kung ano yung buhay natin ngayon dapat in line sa plano ng Diyos. Hindi na tayo gumagawa ng mga bagay na karumal-dumal sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kasi marami pong mga Kristiyano ngayon, hindi authentic. Palasimba, pala-attend, pero paglabas, iba. Kapatid, huwag na tayo magplastikan. Hindi po uso yan dito. Mga kapatid, ang pagiging Kristiyano, dapat tayo totoo. Tulad ng existence ng Diyos, totoo. Hindi po katang-isip ang Diyos. So dapat, lagi po natin isang-isip na kung tayo magiging Kristiyano, dapat gawin na natin. Ibigay na natin yung todo, ibigay na natin yung best natin para sa Panginoon. Di ba? Kung a-attend ka ng service, maaga. And I thank God dahil marami na pong maaga. Amen. Hallelujah. Kumikilos ang ating Panginoong Diyos sa mga buhay natin. Kumikilos. Sana naman sa mga susunod, pagdating ng 8:30, kumpleto! Amen. Hallelujah. Gusto nyo bang maiwan? Kasi isipin nyo, nasa jeep tayo. Ang alas 9. Isipin nyo may outing. Yes, outing. Anong oras kayo nagising pag may outing? Minsan hindi pa natutulog. Kasi baka malate. Baka maiwan. Sayang. Pero sa church, anong oras nagigising? Please. Ano ang halaga ng Diyos? Katumbas lang pa siya ng outing? Isip, mga kapatid. Hindi na po pwede yung ganyan. Dahil ang ating Diyos, He is above everything. Diba? Nakakalungkot lang isipin pag may event ang gagana. Pag may gawain, tamad na tamad. Anong problema? Mga kapatid. Evaluate yourself. Kasi sa Diyos wala pong mali. Sinong mali? Kayo na po makakapagsabi niya. Mga kapatid. Anong dapat natin gawin? Pag tayo alam nating mali. Magpakumbaba tayo sa ating Panginoon. Aminin natin na tayo ay mga makasalanan. Tayo ay mali. Ibaba natin yung pride natin na lagi nating iniisip na lagi tayong tama. Na lahat ng ginagawa mo, it's always under your convenience. Yun yung laging sakit nating mga Christian eh. Na ang ginagawa natin, ginagawa lang natin kung ano yung convenient para sa atin. Nawawala na yung essence na tinuturo sa atin ng ating Panginoong Yesus. Ano ba tinuro ng ating Panginoong Yesus? The act of sacrifice. Amen. Nasaan na ang sakripisyo mo? Sa ating Panginoong Diyos. Ang dami nating excuse. Bakit ka late? Kasi po, kasi po. Sa harap ng ating Panginoong Diyos, pwede niyo bang sabihin yan? Hindi. Mga kapatid, gumising na tayo sa katotohanan na lagi nating i-prioritize ang ating Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Kasi iba po ang dating, iba po ang magiging buhay natin if we put God first. At marami na pong nakapagpatunay niyan mga kapatid na kapag inuna mo ang Diyos, ang lahat ng bagay ay ibibigay niya sa iyo. Yan po ang susi kung gusto mong mabuhay ng maligaya.
ba? Lagi natin binabasa yan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Why are we not always seeking God first? That's the question. Pero we always want to get blessings. Alam na yun na nakalatag na dyan eh. Anong problema natin, mga kapatid? So this is a challenge to each and every one of us. Lalo-lalo na sa mga youth. Kasi alam niyo ba, ang youth, kayo ang sasalo nito. Itong gawain ito. Tingnan niyo si Papa, oh. Madalas na mahilo. Paano kung mahilo na rin ako? Sino nang tatayo? Mga kapatid, kayong mga kabataan, kayo ang generation na tatayo dito. Alam niyo ba yun? Baka akala niyo laro-laro lang yung ginagawa niyo dito. No! Kayo po ay tinetrain dito. Amen. Para kayo, sa mga susunod na henerasyon, kayo magpapatuloy na Amen. And you will be the proof that Jesus exists. Amen. Kasi what if, pag walang nagpatuloy ng gawain ito, ano, mamamatay na lang yung Life Gospel Apostolic Church? Pag nawala na yung mga elders nyo? Hindi! Dapat hanggang matapos ang karera, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Diyos, dapat patuloy tayo lumalakad sa ating Panginoong Diyos. And that's your true value, mga youth, mga kabataan. That's your true value. Huwag kayong papaloko sa mundo, na ang mundo pa TikTok lang, ang mundo pa Reels lang. It's just a trap by Satan. Para mag-enjoy kayo sa buhay nyo, pasayaw-sayaw lang kayo dyan, panood-nood lang kayo dyan. Maging active kayo sa church. Amen. Kayo ang manguna. Yes, hallelujah. Be the front line. You. Ano gusto nyo? Lagi na lang mga matatanda na nakikita nyo dito? Amen ba? Mga youth. This is a call for you. Hallelujah. Mga kabataan, step up tayo. Step up tayo para sa Panginoon. Amen. You are future leaders, mga kapatid. Future leaders kayo. Yan ang isipin nyo. Anak kayo ng Diyos. Kaya niyo yan. Sige, next tayo. Wala na. Last na ba yun? Amen. Last na pala. Amen. Hallelujah. Napakabuti po ng ating Panginoon, no? Dahil sa kanyang presensya, sa kanyang existence, mga kapatid, pinapakita niya sa atin yung value natin bilang part ng creation niya. Maaga pa, no? Sige, bigyan ko pa ng 5 minutes. Mga kapatid, grabe po ang ating Panginoon. Dahil ang ating Diyos, wala pong lingid sa kanyang kaalaman. Kung nakikita mo ang sarili mo ngayon na parang wala kang kakayanan, parang nahihiya ka, parang kulang, mga kapatid, all you need to do is to ask God. Hingi ka lang sa Panginoon. Kasi ang ating Diyos mapagbigay. Ang ating Diyos hindi tumatanggi, lalo alam niya tama ang nasa puso mo. But make sure na ang motibo natin lagi sa glory ng Diyos, para sa Diyos. Kasi mga kapatid, yes, andito ka nga, but your mind is away. Ayaw ng Panginoon mo. Diba? Dapat always give the full attention, lalong-lalo na sa ating Panginoong Diyos. Huwag na huwag mong sasayangin ang mga panahon na ibinibigay ng Diyos. Mga kapatid, ang binigay sa atin ng Panginoon ilang araw? 7 days. It's a week. Ilan doon ang hinihingi niya? Isang araw. Ilan lang ang binibigay natin? 3 oras.
Lugi-lugi na nga ang Diyos sa atin eh. Tapos sa 3 oras na yun, late ka pa. Isang araw po yung hinihingi sa atin. 24 hours. Kaya niyo po ba yun? 24 hours ibigay sa Diyos. Kaya? Kaya. No? Mga kapatid, sobra na ng dami ng utang natin sa Panginoon. Sa lahat ng kabutihang ginawa niya sa buhay natin. Tapos tayo, iniisip natin, hingi lang ng hingi. No? Mga kapatid, kaya nga tinuturo sa atin lagi ang salita ng Diyos. Tinuturo niya yung act of giving, sacrifice. Dahil yun po yung ginawa niya para sa atin. Yung kabutihan na binibigay niya, dapat iparanas din po natin sa iba. Bigay din po natin yung kabutihan, mga kapatid. Mga kapatid, ang Panginoon natin ay tumatawa. Panginoon na Diyos natin ay gusto kayong kausapin ngayong umaga nito. Gusto niyo ba katagpuin ng ating Panginoon? Gusto niyo ba na maramdaman yung presensya ng ating Panginoong Diyos? Gusto niyo ba yun? Lagi niyong hangarin. At ngayong umaga, bigay natin sa Panginoong Diyos to. Pagbigyan mo na ang Panginoon. Humble yourself to Him. Isipin mo, yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Alalahanin mo, simula nung pinanganak ka hanggang sa ngayon, yung mga ginawa na kabutihan ng Panginoon sa'yo. Sige, we have a lot of time to do this. And ngayon, I believe this is one of the perfect time na we can ask the Lord right now. Bago tayo magpunta sa altar calling natin, pasiyasat niyo yung puso niyo. Lord, tanungin niyo mga sarili niyo, Lord, ako nga ba'y nagiging tapat sa'yo? Do I acknowledge your existence? Am I truly believing you? Kasi kung hindi yan dumadating sa buhay natin, baka hindi mo ina-acknowledge ang ating Diyos. Baka iba, baka ikaw pa rin ang hari sa buhay mo. Mga kapatid, bago tayo lumuhod sa paanan ng ating Panginoon, magpalinis tayo sa ating Panginoon. Dilingin natin yung presensya ng ating Panginoon. I can feel that God is in this place, mga kapatid. We can feel His presence. And all you need to do right now is to pray. Dilingin mo sa ating Panginoon, Diyos, Lord, I want to feel you. I want to know you more, O God. Jesus, mangusap ka sa akin, Panginoon. Yes, isipin mo, kapatid, yung kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Yung pagnanasa mo na makilala siya, yung pagnanasa mo na makaugnay ang ating Panginoon Diyos ngayong umaga. And He will reveal Himself to you. He will show His mercy to you. He will show His presence to you. So mga kapatid, inaanyahan ko lahat na tayo po'y tumayo. Amen. At ang ating Panginoong Diyos ay may pangungusap sa inyo ngayong umaga.